politika o away ng mga gang. May 20 taong inaresto ng mga pulis kaugnay ng insidente ng pamamaril. Habang nagbubunyi ang buong mundo sa pagkakaligtas sa mga natrap na minero sa Chile, isang minahan naman sa China ang niyanig ng pagsabog. Hindi bababa sa 26 na minero ang patay, habang 11 iba pa ang natrap sa ilalim ng lupa. Dumagsama ang kamag-anak ng mga natrap na minero sa labas ng minahan para ipagdasal ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga rescuer, problema nila ngayon ang toneladang coal dust na bumara sa lagusan ng minahan dahil sa pagsabog. Oras na para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Grammy awardee na si Alicia Keys, isa ng proud mommy to a healthy baby boy. Egypt din ang pangalan ng anak nila ng rapper-producer na si Swizz Beatz. At last Thursday niya isinilang ang bata sa New York. Up to this point ay hindi maipaliwanag ng dalawa ang kanilang saya ngayong they have a son. At sa kanyang Twitter account, sinabi ni Swizz Beatz na sobrang thankful siya ngayon sa mga blessings na kanyang natatanggap. Auction ng mga memorabilia ng The Beatles sa Buenos Aires, Argentina, dinagsa ng fans. Aabot sa 500 attendees ang dumalo sa nasabing event kung saan naabot sa 130 items ng banda ang ipinasubasta. Kabilang na dyan ang gitar ni Paul McCartney at George Harrison. Ipinasubasta rin ang drawing ni John Lennon. Ang mga gamit na tampok sa auction held last Friday ay pag-aari ng isang Argentine collector na tinanghal ng Guinness na the most important collector of the Beatles memorabilia in South America noong 1998. Tuloy-tuloy pa rin ang chikahan natin ngayong Monday morning, so stick around. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Para sa latest na lagay ng trapiko, narito na si Love Anjover. Love. Maraming salamat, Igan. Gamit pa rin ang ating GMA traffic system at mga traffic camera na nakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito na po ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Nagkakaroon na po ngayon ng napakabigat na daloy ng trapiko. Ang kaliwang bahaging lane, yung iba po niyan ay umaakyat patungo ng EDSA at yung iba ay dumidiretso patungo po ng A. Bonifacio. No? Yung kanang bahagi naman, may kita ho natin patungo po ng norte ay tuloy-tuloy lamang at wala hong problema. Kahabaan naman po ng EDSA Kamuning sa may Cubao din ho mga kapuso. Patuloy pa rin ho ang napakabigat na daloy ng trapiko. Ibabaw man o ilalim nitong Kamuning area ay makikita ho natin yung kanang bahagi patungo po yan ng Makati and South area. Napakabigat na ang kaliwang bahagi naman. Napakaayos at tuloy-tuloy pa rin po. Na ang kahabaan naman po ng General Santos Avenue sa may Bikutan, may kita ho natin via traffic cam. Nagkakaroon na rin po ng pagbigat ang kaliwang bahagi patungo naman po yan ng Doña Soledad Avenue. Yung kanang bahagi naman patungo ng 66 Road ay mas maayos-ayos at mas tuloy-tuloy. May coding tayo ngayong araw, Igan. Mga plakang nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna aking update sa ating mga kalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Laban nyo, Ver. Balik sa iyo, Igan. Tinat namin mamaya, 2 truck nagsalpukan sa Batak, Ilocos Norte, isa ang patay. Isang minahan sa Ecuador, gumuho, 2 ang patay. Narito na si Susie. Maraming salamat, Igan. At syempre kasama ko rin dito si Luan. Yes, na makikigala. Of course. At lahat ngayon, syempre naghahanda na sa mga paparating na bagyo. Yes, diba? right. Kaya mabuti pang mainam na siguraduhin natin na maayos yung ating mga bubong. Na Dahil yun yung isa safe. sa mga, dahil yun yung isa sa mga delikado pag nililipad yung mga laging yero. nililipad. Oh, yes. At para dyan kasama natin si Armel Domanaim ng Ace Builders. Hardware. Hi. Ayan. Hi, Armel. Good morning. Ano bang iba't ibang klaseng yung mga pangtapa lang pwede gamitin? Yes, ma'am, meron tayong sealant, 2 klaseng sealant natin. Meron tayong wet and dry and then dry. Ito po yung sealant natin na dry. I-apply ko po siya. Nalito ko, wet and dry, tsaka Yes, dry. Yes, ma'am. Ayan. Wet and dry Yan, po. dry. Okay. Yes, ma'am, dry po. Ito po, yung butas natin, kailangan bago lagyan yung butas, isahanapin muna natin kung saan yung butas at kung saan tumutulo siya. Bago ilagay yung pako. Opo. Tsaka pag nakita na natin yung butas, saka natin i-apply to. Diretso na. Yes, ma'am, diretso na po yan. So, ito yung Ito yung dry sealant. kailangan sealant. tuyo din yung bubong mo. Opo, tuyo yung bubong mo po. Kasi pagka basa siya, hindi siya mag-work.
Oh, okay. po. Dudulas And then- lang siya. Yes, Alright. ma'am. Ang next po natin is yung wet and dry. Ingat. Dalawang Ito yung wet and dry. Yes, ma'am. Dalawang component po siya, isang hardener and then adhesive. Moldable type siya, moldable type siya po. Alright. Ito po. Parang clay. Mold mo lang siya, Oo yes, nga. ma'am. Clay type. And then pag na-mold mo siya, tapos nag-uniform color, sa kanya po i-apply siya sa butas. Okay. Opo. Ang ginagandahan po nito is non-toxic. Oh. Yes, ma'am. Tatanungin ko rin sana kasi si Carmelo, ang isang kasama namin sa unang hirit sila din kahit yung mga pag medyo bata, nagtutulong na sa paggawa. So maganda Yes, dito na pala pwede ay siya. non-toxic. Yes, ma'am. Ipalaro mo muna sa mga baby mo, mother, di ba? Habang Pero bago nagaganyan dapat sila. po gamitin Hindi to, pwede. bago i-mold po to, kailangan wet din yung kamay nyo para hindi siya ganun kadikit. Kailangan hindi wet siya din. didikit sa Apo, kamay. apo. Pero kailangan Pag pag nilagay siya sa bubong, dry pa rin yung bubong. Pwedeng Hindi po, wet. pwedeng wet, Pwede ring pwedeng dry. wet. Yes, ma'am. In case of emergency po, pwede nyo magamit to. Kahit nasa loob siya ng bahay, pwede nyo itapal sa ilalim. So ba't hindi na lang ito lagi yung gamitin? Pwede po. Pwede Mas rin. maganda, yes, ma'am. Ah, okay. Mas maganda po mas siya. mura ba tong wet and dry? Same lang po yung prices nila. same lang. Yes, okay, ma'am. okay. O ano naman yun? So natapalan na natin. Safe na tayo. Opo, Ang dami safe butas na ng bubong na to, Oo nga. primer. Pang-primer ano po. yung bawal? Ang bawal po natin kinakailangan, hindi po dapat ginagawa yung ididip yung pako dun sa sealant na yon tapos ilalagay siya sa hole. Kailangan po, ang proper use po kasi dapat nakabaon yung pako, saka ilalagay yung sealant natin, saka pupukpukin. Yun po yung ang tamang paraan. Nakabaon ng siguro kalahati. Yes, ma'am. Tapos lalagyan mo na around it yung silat Apo. bago mo isaradong Yes, ganon. ma'am. Okay, After okay. ng sealant natin, lalagyan natin siya ng primer. Okay, Ito na. Itong primer. primer, yes ma'am. Ito po, ito yung primer natin. So sealant muna, Apo. tapos Sealant, primer. yes, Matrabaho din pala talaga pag-prepare ng bubong, ano? Yes, Pero kung kunwari emergency, actually malakas na yung... Madalian. O kunwari umuulan Ayun na. Pag umuulan po, hindi po natin kailangan gamitin si primer. Kasi hindi po siya natutuyo kapag hindi po mainit ang panahon. Wala po okay. tayong wet and dry na paint primer. or primer po. So pag emergency, pwedeng mag-wet and dry na sealant na lang muna, itapal na Yes, muna. ma'am. Opo. Ito po. Ito yung primer natin. Nakakatulong din to para mapatibay yung yero natin at para maiwasan din yung rusty. Okay, Opo. Okay, ang kalawang. Yes, ma'am. Yung so ang kalawang maganda, pagkatapos, ipa-primer mo na yung buong bubong, Yes, hindi lang yung ma'am. area na may tapal. Yes, ma'am. Okay. And last but not Opo. the least, Ang last ito po hindi ko natin is- nalagyan ng primer kasi. Paano ba to? Okay po. Hindi Si- nakapag-hide Kasi sa bubong Oo eh. Paghanda. Yeah. Yung last po Napaganda. natin is yung rust remover po. Rust Yung rust remover. remover po, dahil po meron tayong lagi nakikitang kalawang, ito po yung problema natin sa yero. Kapag kinakalawang po kasi yung yero natin, ito ang kadalasan para mabutas yung yero. Okay. Pag nabutas siya, rurupok po, yun po, mahirap po yun, magkakaroon ng aksidente. Kaya ang gagawin natin, i-apply natin si rust remover. Ito po, pwede rin ganyan, tapos by using brush, bubula siya. Itapon na lang. Opo. Ayan. Para saan yung mga brush na hawak Ito, para saan naman Ano to? po? Yan po, para pag lumambot na po yung kalawang, saka mo po siya i-brush po. Para matanggal para siya. matanggal Pero yung magkaiba kalawang. yung brushes na to, no? Apo, wala naman siyang purpose kung anong Kahit kulay ano, na. okay Yes, lang. ma'am. After brushes. mapahid po yung yung rust remover, 15 minutes po yung allowable para maglumambot yung kalawang niya. So maghintay ng 15 Yes, minutes ma'am. tapos iba-brush mo na Yes, yung kalawang na paalis. Opo. Okay, matatanggal na yon in Opo, 15 ma'am. minutes. Yes, ma'am. Ayun, ako maraming salamat sa iyong mga binigay na tulong sa amin. And of course, syempre habang ako busy dito na nag-aayos ng aming bubong para masigurong safe ang aming bahay, syempre mahalaga na may kinakain ng mga bata. Kaya mabuti pa, nandito na si nanay at tatay. Nay, tay, ano po ang handa natin ngayon? Champurado na nga ba? Ready na ba? Thank you so much. Thank you so much. At matapos po tayo sa bubong ng bahay, pumasok na tayo ngayon sa loob ng bahay. Di Ay, ba, good Mother? morning. Andito na tayo sa loob ng bahay kung saan tayo naman ay magbe-breakfast. Mamaya po alamin natin kung paano nga ba gumawa or magluto ng masarap na Champura. That's right, kasama si Chef Tristan at si Arn dyan. Mamaya Ah, makakasama syempre. natin si Sarap. Mother Susie. Ano, Sa pagbabalik paborito ko yan. Sabi ko nga, Arn, ano yung sinasabi mo? Good morning muna, good morning. Good morning muna, good morning muna. O sige, relax ka lang dyan. Magbabalik pa po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangungulat ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman. Impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa Isang nagnanais patunayan ang sarili sa ina. Gusto ko po